eto medyo mainit-init ho, no? At mukhang ikaiinit po ng ulo ng mga DDS talaga, mga kababayan. Kilala niyo po ba yan? Sabi ni Mike Abe, oh, kapag ka nagbablog si Mike Abe. Kilala niyo po ba yan? Namumukhaan niyo po ba yung tao na yan? Ganyan mag-vlog si Mike Abe, no? Si Boss Mike Abe. O yan. Ayan po ay walang iba kundi si Congressman Benny Abante. Tatay po ni spokesperson ng House of Representatives, Princess Abante. Yan po. Siya po ang magpapainit na naman sa mga ulo ng mga DDS. Siya na naman po ang magpapainit sa ulo ni Inday Sara Duterte. Bakit ho, mga kababayan? Sabi dito, tinitle, nilagyan ng titulo, Unfinished Business. O yan. Abante, formalize, Quadcom 2.0 bid. Aba, matutuwa na naman po tayo at mag-enjoy na naman po tayo, mga kababayan. Mapupuyat na naman po si Mark Ramos, mga Boss Chief Amoser, kaabang po dito sa Quad Committee, mga bossing. Sa dami po nating gustong malaman, sa dami po nating gustong madiskubre kung ano yung mga kalokohan na nangyayari po sa gobyerno ng Pilipinas, yung mga politikong magnanakaw, talagang nagiging kaabang-abang po ang Quadcom. Ano? Sabi ni Rebiton, atras, abante lang sa kalam sa mga DDS. Nagiging kaabang-abang po talaga, mga kababayan. Bakit naman po hindi? Tingnan nyo naman po. Yung mga kagaya ng confidential funds, nalalaman natin. Kung hindi po dahil sa Quadcom, mabubunyag po ba yan? Malalaman po ba natin sila Mary Grace Piatos? Di ba? Malalaman ba natin yung mga nakakatawang mga pangalan, isinulat to? Kung sino mang Poncio Pilato yung nagsulat doon. Siguro mga kababayan, nung iniisip ko, bakit ganun? No, yung mga pangalan, yung mga ginamit na apelido, mga chichirya. Yung mga ginamit na mga pangalan, Jukes de Asim. Kung tatanungin niyo ho ako, mga Boss Chief Amoser, kung ano po yung Jukes de Asim, sabi ko kay Ai Chang, ang Jukes de Asim, medyo iangat mo yung yung yoga, tapos ganunin mo yung ilalim, nako, sabay singhutin mo, yun ang Jukes de Asim. Di ba? Yung mga DDS talaga kung ano-ano mga pangalan na naiimbento Tingin ko ho dyan, mga kababayan, hindi sila sanay doon sa tanungan, hindi sila sanay sa questionan. Dahil nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kukwestiyonin mo ba yung anak ng presidente? Oy, Sara, saan nyo ginamit itong confidential funds? Takot nyo lang. Di ba? Kaya ho, mga kababayan, nung panahon na ito, iba na po. Iba na po, mga bossing, ang nanunungkulan at iba na po ang presidente, mga kababayan, nabigla ho sila. Kaya sabi, siguro, naku po, hindi natin na-expect na sisiya sa atin itong mga confidential funds, etc., etc., itong pondo ng bayan. O sige, kailangan magkaroon tayo ng ipanlalaban sa kanila. Kailangan may ipangharap tayo sa kanila. Gumawa ka ng mga resibo. Kaya kung nakita nyo ho, mga kababayan, yung mga resibo na nandoon ho, ng mga ipinasa nila, Department of Education at Office of the Vice President, iisa po ang penmanship. At the same time, iisa din po ang tintang ginamit, mga kababayan. Diba? Ang naiisip ko dyan, pag nalingat dito ng konti, naku, wala na akong pangalan na maisip Nalingat nandito, Piatos. O sige, isulat ko tong Piatos na to. Ano pa ba yung mga chichirya? O sino ba? O kung sino pa man, lahat na isinulat. Pag naubos niya na yung mga chichirya na yon, pupunta naman po sa iba. No? Nung panahon ho, nang walang mga Quad Committee, yung walang mga TRICOM, yung wala pong mga good government, wala tayong nakikitang mga ganyan Wala tayong nadidiscovering mga ganyan, mga kababayan Dahil po sa pangunguna ni Congressman Benny Abante, ayan, madami.
Madami ang nabubuko at madami po ang hindi nila kayang ipaliwanag. Ang sabi po dyan sa balita na yan, mga bossing, Manila, Philippines, Manila 6th District, Bienvenido Abante Jr. has formalized his bid to reconvene the House of Representatives Quad Committee to tackle matters left hanging after 19th Congress adjournment and address other matter that came up recently. So expect natin mga kababayan, malamang pati po sila Bato de la Rosa mapatawag dito. Pero alam niyo naman po sila Tobats, no? Alam niyo naman po sila sila Bongo, mga kababayan. Hindi naman ho pupunta yan. No, ang trip lang ho nila, sila yung magpapapunta. Pero pag sila na po yung iniimbita, hindi pupunta yung mga yan. Bakit? Kasi nakikita ko ho, mga bossing, pag pumunta sila, masosopla sila ng masosopla. Lalo na yung usapin po na EJK, masosopla sila ng masosopla. Pag sinabi nila, naku, wala pong katotohanan na sinabi namin na ganito, na merong reward system, ipapalabas lang o ipi-play lang yung video ni Bongo. Soplak na ho eh. Di ba? Soplak na ho, mga kababayan. Ganon din si Bato de la Rosa. Kaya ang tingin ko ho dito, mga bossing, mag-iiyakan na naman po sa mga siguro mga susunod na linggo to. Mag-iiyakan na naman po sa mga susunod na linggo yung mga DDS at sasabihin, nako si Abante magnanakaw, nako si Abante ang ganda ng relos galing sa kaban ng bayan. Ganyan naman po ang lagi natin naririnig sa mga DDS, mga kababayan. Lagi pong palabintang ho. Di ba Ariel Barizo? Magbibintangan ka niyan. Magnanakaw. Ganito. Magnanakaw kasi may Rolex. Aray ko po. Magnanakaw kasi ang ganda ng sasakyan ni Benny Abante. Aray ko po. Paano naman kung meron lang negosyo yung tao? Di ba? Ako, wala naman ako sa gobyerno. Di naman ako nagtatrabaho sa gobyerno. Kahit papaano, nakakabili ako ng mga relos na Casio. Nakakabili ako ng mga relos na G-Shock. Baka sabihin nyo, ninakaw ko yun. Di ba? Magkano lang yung mga relos ko. Sabi ni Jess, marami na namang maiko-content ka, boss mo. Ay, totoo! Alam nyo, mga kababayan, lalo na nung Tricom, no, sa pangunguna din nila Benny Abante, tuwan-tuwa ako nun. Yung Tricom, yung mga patawag po sa mga vlogger, yung mga patawag sa mga vlogger mo, mga kababayan, biruin mo, makakarinig ka, opo, tanga po ako. Doon talaga Doon talaga ho, mga bossing, doon sa nagsalita ng, opo, tanga po ako. Doon ako tuwang-tuwa. Tsaka doon sa isa, yung sabi, Mr. Chair, ang water cannon po ay isang pasilidad o facility. Anak ng tipaklong itong mga ito, mailusot lang yung kanilang mga sarili doon sa harap ng mga congressman, kung ano-ano na yung mga pinagkukukuda. Opo, tanga po ako. Opo, fake news po ako. Mr. Chair, water cannon is a facility. Yung isa, meron pang iba, umiiyak pa. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo inaabangan ko yung mga Quadcom, Tricom, yung good government, lahat po ng ginagawa nilang hearing dyan sa Kongreso, mga kababayan. Pero syempre, hindi po natin maiiwasan na meron po tayong mga kababayan na mga DDS na magmamaktol na naman po. Hindi ko sinabing baktol. Ang sabi ko, magmamaktol. No? Porket alam nyo, porket sinasabi nyo na hindi naliligo yung mga DDS, sasabihin nyo, amoy baktol sila. Uy, sabi ko lang, hindi, meron tayong mga kababayan na naman galing sa mga DDS na magmamaktol. Uungkatin nyo na naman si Boy Banil. siguro kapag tinanggal mo yung, wag na, masyado kayong bully. Siguro kapag mo yun, tinanggal mo yun, sisinsilin mo na yun. Ang kapal Anyway, kayo talaga mga bully kayo. Tigilan nyo na nga. Lumipat tayo ng susunod nating topic. Sabi ni George Ivan Beltran, 700 views pero 150 lang ang like. Mga DDS daw yung 550.
napapagalitan kayo ni George Ivan Beltran, eh.